not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ayun, isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Josh Vlog, at muli na naman tayong magsasama-sama ngayong umaga. Unang araw ng Hunyo, 2025, araw ng linggo, mga kababayan. At ito, maghahatid tayo ng mainit na balita mga kababayan. Ito'y viral ngayon mga kababayan at gusto po naming i-share po sa inyo. Pero bago tayo magsimula mga kababayan, muli po ay bumabati ang inyong lingkod, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw, magandang umaga. Kung anumang oras po kayo datnan ng video ito o mapanood nyo ang video ito, ay bumabati po ang inyong lingkod, Josh Vlog. Eto mga kababayan, at mayroon tayong breaking news ngayon. Ang ating pambansang simangot mga kababayan, ang ating senador na si Senador-elect Rodante Marcoleta mga kababayan ay nagpunta po sa The Hague. Dinalaw po. Yun pala, dinalaw po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. At dito nga po ay nagsagawa po sila ng isang pagtitipon. Bali, parang birthday celebration na rin ng ating Vice President po, mga kababayan. At nagbigay po ng talumpati ang ating Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kababayan. At matindi po yung mga binitawan niyang mga talumpati rito, mga kababayan. At gusto naming i-share po sa inyo. Bago natin i-play yung video, mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel at ngayon lang po kayo nanonood po sa ating programa, paki-like, paki-subscribe na din po at paki-pitikin nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin mga kababayan. Maraming salamat po. Hindi na natin patatagalin ito mga kababayan. Eto, panoorin natin ang sabay-sabay ang video nito. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Magandang hapon po sa ating lahat. Grabe mga kababayan. Kahit saan makarating, sikat na sikat. Si Salamat po Marcoleta. sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob
magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, Diwata daw. bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na itaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin? Ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung gano'n. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito?
May araw na ako. Yun po bang ating hustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang hustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtiyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating bansa. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konting sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula't-simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yan. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on.
Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan po niya napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Yes. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan? Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Yes. Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Wala. Tidyo. Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat
hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag nating isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Yun mga kababayan, napakatindi. Medyo kinilabutan po ako mga kababayan. Kinilabutan po kami sa talumpati ni Senator-elect Rodante Marcoleta sa dahig mga kababayan. Matindi. Kahit doon sa Europa, nakita nyo kung gaano siya katapang. Kung gaano niya ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kahit sa ibang bansa na siya nagsasalita mga kababayan, ramdam mo yung kanyang sinseridad, yung kanyang tapang, yung kanyang angking talino. At ito, may mga binitawan siya rito ng mga salita mga kababayan. Kung napakinggan yung mabuti yung kanyang talumpati mga kababayan, dito sa una na sinabi niya, medyo question niya yung pagkakatalaga kay General Torre bilang PNP chief mga kababayan. Pinaliwanag niya kung bakit. At isa pa mga kababayan, hindi ko na po hahabaan kasi napanood niyo naman po Medyo i-repress lang natin, i-recap lang natin para mamalagi sa inyong isipan yung mga binitawan niyang salita mga kababayan. Yung resignation ng mga gabinete ng ating Pangulo. Ang sabi niya, sabi niya, magiging okay na. Wala palang nangyari. Medyo binanatan at binatikos niya po ang nangyaring pag-revamp o kaya hindi naman na-reset. Na malagi naman yung mga nandun pa rin, sabi niya. Mga kababayan. Sana, sabi niya, kung ginawa niya yon yung pagpapile ng courtesy resignation ng kanyang mga kabinete, sabi niya, dapat naglagay siya ng matitino. Yan po ang sinabi ng Senador Marcoleta, mga kababayan. Dapat sabi niya, ito yung isang matindi rito na sinabi niya. Yung sinabi niya na, bakit mo huhusgahan? Ito, matindi ito Bakit mo siya huhusgahan doon sa mga nasakripisyo? Ang binabanggit ko rito po, mga kababayan, yung mga namatay doon sa war on drugs, mga kababayan. Bakit hindi mo siya husgahan, sa mga nakinabang? Totoo po yun. Napakaraming Pilipino, mga kababayan natin, ang nakinabang dyan sa war on drugs. Naging payapa po ang ating bayan, ang ating bansa, mga kababayan. Noong panahon ng ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nagpasalamat. Yun naman po ang isa sa dahilan kung bakit nagpunta ron si Senator Marcoleta para pasalamatan yung mga kababayan natin na bumoto sa kanya sapagkat alam niya yun. Ayun yung isa na hindi papaniwalaan nitong isang media practitioner. Binanggit na naman niya rito. Binanata na naman niya, mga kababayan. Sinuplak na naman. Sinuplak na naman niya yung media practitioner na yun. Hindi ko nasasabihin ng pangalan pero yun ay si Karen Davila, mga kababayan. Oo, sinuplak na naman niya. Narinig niyo naman po yung sinabi. Pero ito yung matinding sinabi ni
Senator Marcoleta, mga kababayan. Ang sabi niya, they will not be removed the Vice President, sabi niya. The Vice President will stay. Napakatindi po, napakatapang at may paninindigan na pananalita itong mga binitawang ito ni Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kababayan. At ano pa? Yung panghuli na sinabi niya na matindi, mga kababayan. Tatapusin natin ang laban, sabi niya. At iuuwi natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, mga kababayan. So napakatindi. Bueno, mga kababayan, yun lamang po ang gusto namin i-share sa inyo. Pwede nyong balik-balikan yung video para maintindihan ninyo at para marinig nyo mabuti yung kanyang mga sinabi. Kasi sapagkat ako talaga habang pinakikinggan ko, kinikilabutan ako, mga kababayan. Sana po kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, mga kababayan, paki-like naman, paki-subscribe, paki-share na din sa inyong mga kaibigan at paki-hit nyo po yung notification bell pagka nag-subscribe kayo para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at anuman ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng daigdig na nanonood po sa amin at patuloy na sumusubaybay sa ating programang Just Vlog, ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.